hapon po. Happy Lord's Day ulit mga kapatid. Sa hapon po na ito, tayo po ay magpapatuloy dito sa ating series na dito sa James na pinamagatan ko pong Practical Christianity. So if you have your Bible with you, makibukas po kayo sa akin sa James chapter 3. So James chapter 3 verses 1 to 12. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, and also able also to bridle his whole body. If we put bits into the mouths of the horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. Look at the ships also. Though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder wherever the wheel of the pilot directs. So also the tongue is a small member, yet it boasts great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire. And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell. For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature can be tamed, and has been tamed by mankind, but no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. Does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? Can a fig tree, my brothers, bear olives, or a grapevine produce figs? Neither can a salt pond yield fresh water. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, muli kami ay lumalapit sa inyo. Kinikilala, Panginoon, ng inyong salita ay mahiwaga, malalim, at hindi po ito kayang unawain ng sarili naming pangunawa kung ang inyong banal na espiritu ay hindi magtuturo sa amin. Kaya Panginoon, inihiling namin ang inyong pagkilos upang sa ganon ang inyong mga salita ay magdulot ng edification sa aming kaluluwa. Kung kami ay nagkakasala, Panginoon, patungkol dito sa sinabi ni James, ay i-rebuke niyo po kami at nawa ay sa inyong biyaya ay mabago namin, Panginoon, itong bagay na ito. And hiling namin, O Diyos, na nawa ay maluwalhati po kayo sa amin sa hapon po na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Well, dito sa James ay marami na po na tayong natalakay. Nakita natin nung nakaraan yung simula dun sa James chapter 1 verse 19 to chapter 2 verse 26 ay mayroong siyang magkakaugnay na theme, which is yung doing the word o yung paggawa sa salita ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng pananampalataya at pagsunod na kapwa bunga ng iisang pinagmulan, ang bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Kung matatandaan nyo dito sa chapter 1 verses 19 to 27 ay tinukoy ni James na ang ating pagtugon o tamang pagtanggap at pagtugon sa salita ng katotohanan. Dito nga sa chapter 1 verse 22 ay sinabi niya that we should be doers of the word and not hearers only. Kasi kapag ganoon ay nililin lang natin ang ating mga sarili. Dito sa chapter 2 verses 1 to 13 ay tinalakay niya yung patungkol sa pagtatangi o partiality. At sinabi niya na ito ay salungat kung ginagawa natin yon sa royal law, which is yung pag-ibig natin sa ating kapwa tao. Nagbigay din siya ng warning na walang awang matatanggap pagdating sa paghuhukom ang isang taong hindi nagpapakita ng awa. At dito naman sa chapter 2 verses 14 to 26 ay sinabi niya na kung ang pananampalataya natin ay hindi nasusundan
ng mabubuting gawa. Kung wala itong ebidensya, sabi niya ito ay peke at patay. Si James dito ay nagpasimula sa pangkalahatang panawagan na isagawa ang salita. At sinundan niya ito ng dalawang halimbawa. Ang una ay ang pagtrato sa kapwa ng walang pagtatangi, at yung pangalawa ay pagpapatunay ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Sa madaling salita, ang pananampalataya sa salita ng katotohanan at ang ugat at ang mabubuting gawa ay ang bunga. So dito sa chapter 3 na ating tatalakayin, si James ay nagpapatuloy pa rin sa kanyang main theme dito sa aklat niya, which is yung genuineness ng pananampalataya ng isang tao. Dito sa chapter 3, kung mabasa nyo, may dalawang hati ito. Ang una dito ay yung patungkol sa salita o patungkol sa dila, at yung pangalawa dito ay patungkol dun sa karunungan na kung saan ay nagdadala ng kapahamakan o karunungan ng sanlibutan na kung saan ay nagdadala lagi sa kapahamakan ng isang tao. Sinasabi niya dito that true faith is seen in a bridled tongue, in a life shaped by the wisdom from above. At dito nga sa passage na ating titignan ay ipinakita niya na yung pagbibigil sa dila ay isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng isang ganap at tunay na pananampalataya. At dito sa kanyang sulat ay makikita natin na sa iba't ibang bahagi nito ay makikita natin na may mga problema o na may problema itong mga taong ito, itong mga Kristiyanong ito pagdating sa kanilang dila o pagdating sa kanilang mga pananalita. Kaya kung babalikan nyo dun sa 1 verse 19 ay in-advisean sila ni James na be quick to hear, be slow to speak, and be slow to anger. Ito ay may kinalaman sa dila. At sinabi ni James sa 1 verse 26, yung dila na hindi nabipigilan ay indikasyon ng isang tao na hindi siya makadiyos. Kaya dito ay makikita natin sa chapter 2 verse 12, pinaalalahanan sila ni James na mamuhay sila at magsalita na para bang humaharap na sila sa paghuhukom. Kung tatalong ka doon sa chapter 4 verse 1 and 11 to 12, makikita mo that there is quarreling. May mga away sa kanilang mga pagtitipon. Ay hindi maganda yung kanilang mga pagtitipon. Kaya dito ay ipinapaalala ni James yung kapangyarihan ng ating dila o yung kapangyarihan ng ating mga salita. Dahil sa pamamagitan ng dila, maaari nating purihin ang Diyos. Pamamagitan ng dila, maaari tayong manalangin sa Diyos, maaari tayong mangaral ng salita ng Diyos, at akayin yung mga naliligaw patungo kay Kristo. Ngunit sa parehong bibig o sa parehong dila, maaari tayong maghasik ng kasinungalingan. Maaari tayong sumira ng dagal at puso ng isang tao. Ang munting bahagi ng ating dila ay maaari magsimula ng gera, magdulot ng bigat ng kalooban at magdulot ng kaginhawaan sa isang tao, magpahayag ng pagmamahal at tumalikod sa ating kapahayagan ng pagmamahal, magpatibay ng pagkakaibigan at magsira ng pagkakaibigan. Sa pamamagitan ng ating bibig, maaari nating purihin at sambahin ng Diyos, ngunit sa parehong bibig ay maaari nating talikuran at lapastanganin ang Diyos. Ganun po kapangyarihan yung ating dila. At alam kong alam nyo naman po yan. Yung pagpapaalala sa ating dila madalas tayong nare-remind kapag may nasabi tayong hindi maganda, yung mga mahal natin sa buhay na nakarinig ko, hindi maganda yung sinabi mo. Diba? Kaya dito ay nire-remind lang tayo ni James na ng kapangyarihan nito at ng masamang dulot kung hindi natin ito ipapailalim sa pamamahala ng banal na espiritu. Well, ang problema sa uncontrolled speech ay frequent theme dito sa Biblia. Sa Genesis pa lang, makikita na natin nang malaglag si Adan sa kasalanan. Sinabi ni Brother Ish kanina, no? Nilaglag si Adan sa kasalanan na itinong siya ng Diyos patungkol sa bakit mo kinain yung prutas na ipinagbabawal ko. Indirectly,
si Adan sa pamamagitan ng kanyang bibig, sinisi niya yung Diyos. Dahil sa babaeng ibinigay mo sa akin, sabi niya, sa pamamagitan ng salita, indirectly, parang sinasabi niya sa Diyos na kung hindi mo ibinigay sa akin tong babae, hindi sana ako makakakain ng ipinagbabawal mo. Dito pa sa Proverbs 13 verse 3, for example, ang sabi dito, whoever guards his mouth preserves his life. He who opens wide his lips comes to ruin. So, isa na namang halimbawa ng uncontrolled speech. Dito sa Romans 3 verses 13 to 14 ay sinabi ni Pablo nung ine-explain niya o dinescribe niya yung pagiging yung total depravity ng tao. Ang sabi niya diyan, their throat is an open grave. They use their tongues to deceive. The venom of asps is under their lips. Their mouth is full of curses and bitterness. Alam niyo po sa Isaiah 6, hindi ba nung nakita ni Isaiah yung kaluwalhatian ng Diyos, anong sabi niya doon sa verse 5? Woe is me, for I am lost. For I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Sa Matthew 15, hindi ba sinabi ng Panginoon doon na ang bibig ay nagsasalita lamang kung ano ang nilalaman ng kanyang puso. Ang sabi niya sa verse 18, but what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles person. So sa salita ng Diyos ay sa iba't ibang bahagi ng salita ng Diyos, marami pong ginamit patungkol sa dila, pero yan lamang po yung mga halimbawa. At ito ay nagpapakita na kung ano ang lumalabas sa ating bibig, ay nagpapakita ng totoong kalagayan ng ating spiritual na estado sa harap ng Diyos. Kung ano ang lumalabas sa ating bibig ay nagpapakita kung ano tayo at kung sino tayo sa harap ng Panginoon. Sabi nga, what you are will inevitably be disclosed by what you say. Kung sino ka, ito ay hindi may iwasang makita kung ano sa pamamagitan ng iyong mga sinasabi. At ang Biblia ay nagbabala din na tayo ay mananagot sa lahat ng ating mga salita. Dito sa Matthew 12 verses 36, Matthew 12 verses 36 to 37, ang sabi, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. For by your words, you will be justified, and by your words, you will be condemned. Kaya dito ay sinasabi ni James na ang totoong pananampalataya dapat magpakita o makita sa pagbabago sa loob. Lalo na sa pagkakaroon ng pagpipigil sa sarili. At ang pinakamadaling makita kung totoo ito kapag natuto tayong kontrolin ang ating mga dila o ang ating mga bibig. Ngunit ang pagsupil doon sa ating bibig o mga salita ay hindi bunga ng ating sariling lakas, kundi bunga ng biyaya ng Diyos na gumagawa sa atin. Kaya't ang tunay na kontrol sa pananalita ay ebidensya ng bagong buhay kay Kristo at ng gawain ng Espiritu Santo sa puso ng mananampalataya. Therefore, ang aking mensahe sa passage po na ito is the tongue, untamed by grace, is a fire of sin. But under Christ's lordship, it becomes an instrument for God's glory. Ang bibig, kung hindi napapailalim sa biyaya, ay isang apoy ng kasalanan. Ngunit sa ilalim ng pamamahala ni Kristo, ito'y nagiging kasangkapan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ang ating bibig ay left to ourselves, ito ay ginagamit ng kaaway. It is a fire of sin na pinapalawig ang kanyang layunin, masamang layunin sa mundo. Ngunit kung ang ating bibig ay napapailalim, nakokontrol
ng banal na espiritu, ito ay nagbibigay o nagagamit, nagiging kasangkapan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang dalawang bagay na nais kong sabihin dito ay, una, control the tongue because of its power. Supilin natin, kontrolin natin ang ating dila dahil sa kapangyarihan nito. Ipinapakita na ng dila ang lalim ng ating pagkakasala. Bagamat ito ay maliit, kaya kaya nitong itakda ang direksyon ng ating buhay at makapinsala sa iba. Dito sa verse 1 nagbigay ng mahalagang paalala si James patungkol doon sa mga nagnanais na mangaral. Ang sabi niya dyan, "Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness." Hindi sinasabi ni James dito na huwag ka nang magturo, huwag ka nang magbalak na mangaral. Dahil si James mismo ay isang guro o isang mangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit yung kanyang babala ay laban dun sa padalos-dalos na pagnanais ng mga kahit na hindi itinawag o hindi binigyan ng kaloob na pumasok sa tungkuling ito at hindi isinasaalang-alang yung bigat ng pananagutan sa pagtuturo o nakaakibat ng pagtuturo. Dahil wala nang mas mapanganib sa buhay ng isang iglesia kaysa sa mga, sabi nga, self-appointed teachers sa church. Kaya dito ay nagbigay ng babala si James sa ganitong uri ng ugali. Dahil ang isang mangangaral ay mayroong mabigat na responsibilidad. At dahil mas malawak ang abot ng kanilang impluensya, ang sabi ni James, mas mabigat din ang pananagutan nila sa Diyos. Ang warning na ito ay natungkol sa pagtuturo ay sumasalamin sa prinsipyo ng bagong tipan na ang mas malaking kaalaman ay nangangahulugan ng mas malaking pananagutan. Di ba yan ang sinabi sa Luke 12 verse 48? Ang sabi dito, everyone to whom what much was given, o ulitin ko, everyone to whom much was given, of him much will be required. And from him to whom they entrusted much, they will demand the more. Ang sinasabi ay mga taong nakatanggap ng gift ng teaching ay pinapasan ang responsibilidad na hasain ang kaloob na iyon upang pangalagaan ang pananampalataya ng mga tao ng Diyos. Katulad po ni Apostol Pablo na naging tapat sa kanyang tungkulin nasa Ebanghelyo. Kaya nga nung sa Acts 20, nung siya ay nagpaalam sa Ephesians Church, mabasa natin sa verses 26 to 27, sinabi niya, "Therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all, for I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God." So si Pablo, naging tapat siya na ituro yung buong counsel ng Diyos. Naging tapat siya doon sa pagkatawag sa kanya sa Ebanghelyo. Pero hindi lamang natatapos doon ang responsibilidad ng mga ngaral. Kailangan din nilang maging maingat na ipamuhay ang kanilang itinuturo. So ganun kabigat. Hindi ka lamang magtuturo, bagkus kailangan makita rin yung halimbawa sa buhay mo na ipinapamuhay mo yung iyong itinuturo. Mabigat dahil bawat mangangaral makasalanan din. Nakatulad natin. Nakatulad ng bawat isa sa atin. Ngunit yun ang pagkatawag ng Diyos. Ang sabi nga, greater knowledge brings with it a greater responsibility to live according to that knowledge. Bakit they will be judged with greater strictness? Dahil ang main tool na ginagamit nila ay ang bahagi ng katawan that is difficult to control. And what is that? The tongue. Ngunit yung salita ni James dito ay hindi lamang para doon sa mga ngaral. Ngunit ito ay para sa lahat ng mga Kristiyano. Dahil ang lahat ay gumagamit ng bibig. Ang lahat ay gumagamit ng dila. Ang lahat ay gumagamit ng salita. Ang sabi nga dito sa verse 2 ni James, "For we all stumble in many ways. And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man,
able also to bridle His whole body. Ito ay nagpapakita ng katotohanan na walang exempted pagdating sa panganib na dulot ng ating mga dila o ng ating mga salita. Yung salitang perfect dito ay nangangahulugang mature at nagsasabi ito na ang tunay na palatandaan ng spiritual maturity ng Kristiyano ay ang matuwid na pananalita o righteous speech. Hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo magkakasala, ngunit maaaring sa kapangyarihan ng banal na espiritu ay magkaroon tayo ng spiritual maturity. Well, kung ang pagbibigil sa bibig ay tanda ng pagiging mature sa pananampalataya, ito ay dapat makita sa lahat ng mga mananampalataya. Sapagkat ang paraan ng paggamit natin ng ating dila ay malinaw na nagpapakita ng kalagayang espiritual natin. Well, ang tanong ano ang ipinapakita ng ating ng ating spiritual na kalagayan sa ating mga sinasabi, sa mga lumalabas sa ating bibig. Dito ay sinasabi ni James na kung kaya nating kontrolin ang ating bibig o dila, kaya na rin nating kontrolin ang iba pang usupilin, ang ating buong katawan, ang iba pang mga bahagi ng ating katawan. Sa madaling salita, kung nakokontrol natin ang ating bibig, hindi na tayo mahihirapan sa pagpigil pa ng iba pang sa mga bahagi pa ng ating mga katawan. Well, ang sinasabi ni James ay ito, if the Holy Spirit exercise sovereign control over the most unruly and hardest to govern part of our being, our tongue, how much more can we be assured that the entirety of our lives will be brought into glad submission under His sanctifying rule. Kung nakokontrol natin ang ating dila, kung napapailalim sa pamamahala ng Diyos, ng banal na Espiritu, mas madali na nating supilin yung iba pa nating katawan. So, ganun kapangyarihan yung ating dila. So, anong problema dito na tinatalakay ni James? Ang problema ay, bagaman ang bibig ay maliit na bahagi ng katawan, ito ay very effective and powerful pagdating sa kasamaan. Para idiin yung kanyang punto, si James dito ay nagbigay ng mga halimbawa. Ang unang halimbawa na binigay niya na makikita natin dyan, o yung dalawang halimbawa na ibinigay niya dyan, ay para ipakita na yung dila ay may kapangyarihang kumontrol at magbigay ng direksyon. Dito sa verses 3 to 4, ay ginamit niya dyan yung bits or pamingkaw sa kabayo at yung timon o yung hélice sa barko na kumukontrol kung saan pupunta. Ang maliit na pamingkaw ay ginagamit upang makontrol ang kabayo. At ang maliit na timon ay ginagamit upang makontrol ng piloto ang malaking barko. Sabi ni James, ganoon din ang dila. Bagaman ito ay maliit na bahagi ng ating katawan, may kapangyarihan itong gumawa ng napakalaking bagay, mabuti man o masama. Pero tandaan natin na ang pamingkaw ay sumasalungat sa malakas na force o na puwersa ng kabayo at ganoon din ang timon sumasalungat din sa malakas na puwersa ng barko. Katulad din ito ng ating bibig. Ito ay sumasalungat dahil sa makasalanang kalikasan at mga tukso sa paligid sa atin. May mga pagkakataon na dahil sa pagiging makasalanan natin, nakakapagsalita tayo ng mga hindi dapat natin sabihin. Kaya kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Dahil kung wala ito, tiyak na dadalhin tayo ng ating bibig sa kasalanan. Well, sa ilalim ng pamamahala ni Kristo at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang bibig ay nagiging kasangkapan para sa kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit kung ito ay labas sa pamamahala ng banal na Espiritu ni Kristo, ito may-aring maging kasangkapan para sa ikapapahamak natin at para sa ikapapahamak ng iba.
o ng ating kapwa. Kaya nga yung panalangin ni David, di ba, sa Psalm 141 verses 3 to 4, set a guard, O Lord, over my mouth, keep watch over the door of my lips, do not let my heart incline to any evil. Yan po, yung noong 1912 ay sa history, doon nagawa yung Titanic. At yung Titanic ay ginawa siya na isa sa pinakamalaking barko na nagawa sa history. Ang sabi nga ay it was heralded as the greatest ship ever built. So sobrang laki. Ang gumawa nito ay nagmalaki na hindi ito lulubog kahit kailan dahil maayos yung pagkakagawa nila, malaki, matibay. Ngunit katulad ng bibig that utters proud words, ang barko ay naging simbolo ng pagmamalaki ng tao. Dahil lamang sa isang iceberg, ang Titanic ay lumubog at mahigit na 1,500 na buhay ang nawala. Ito ang sinasabi ni James dito. The tongue is a small member, yet it boasts of great things. Ang sabi ni MacArthur, however the tongue boasts, it leaves a wake of destruction. It tears down others. It destroys churches, families, marriages, and personal relationships. It can even lead to murder and war. So ganun yung ating bibig. Well, ang pangalawang halimbawa na ibinigay ni James dito ay upang ipakita ng bibig ay may kapangyarihang mangwasak. Sinabi niya na katulad ng maliit na apoy na kayang sunugin ang buong gubat, ganun din ang ating bibig. Kayang mangwasak ng dangal at buhay ng maraming tao. Di ba? Nagsimula yung mga gera dahil lamang sa salita, dahil lamang sa bibig. Pero gusto kong ibigay yung halimbawa na lagi nating na ibibigay dito na halimbawa yung kumanta ng It Is Well o sumulat ng It Is Well si Horatio Spafford. Yung unang karanasan niya, yung suffering na dinanas niya ay yung tinatawag nating Great Chicago Fire noong October 8, 1971. Yung Great Chicago Fire ay nagsimula lamang sa isang lantern. At yung isang lantern na yon ay lumaki at ito ay tumupo, yung sulog na yun, ng libu-libong gusali. Pumatay ng maraming tao at libu-libo ang nawalan ng tirakan at hanap buhay. So ito yung sinasabi ni James. Maliit man ang ating dila, ito ay maaaring magdulot ng malaking apoy at manira ng marami. Sa Proverbs 26 verse 21, as charcoal to hot embers and wood to fire, so is a quarrelsome man for kindling strife. Sa Proverbs 16 verse 27, a worthless man plots evil, and his speech is like a scorching fire. Well, ang punto sa tatlong ilustrasyon na ito ay nagsasabi na ang dila, tulad ng sabi ko kanina, bagaman maliit, ay mayroong dakilang kapangyarihan. At kung ang dila ay hindi pamamahalaan ng banal na espiritu, ito ay mag-iiwan ng pagkasira at pagkawasak. Ito ay maaaring gamitin, instrumento ng kaaway sa pagpapalawig ng kanyang masamang layunin. Well, ipinapaalala ng mga ilustrasyong ito na ang dila ay hindi kailanman neutral. Ang dila ay dapat masupil at mapasailalim sa pamamahala ni Kristo. Kung hindi, tayo ang kanyang sasakupin tungo sa kapahamakan. Well, walang sino man na may kapangyarihan para na tao, no? Wala tayong kapangyarihan pala para pigilin ang ating bibig. Dahil ang sabi ni James dito, kung yung hayop, maaari mong mapahamo. Yung hayop, pwede mong alagaan at sumunod sa iyo. Ang dila ay hindi. Ang sabi dito sa verse 8, no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. Ang larawan dito ay gaya ng isang makamandag na ahas, na ang dila ay walang tigil
At ang mga pangil nito ay puno ng nakakalasong kamandag. Ganyan ang dila ng tao. Hindi matatag, mailap, hindi mapakali. Bukod dito ay puno ng lasong nagdadala ng kamatayan. Well, ang salitang poison dito, ang sabi sa Greek ay maaaring mga hulugang araw o mga palaso. Ang ganitong paghahalintulad na palaso, pagdating sa dila, ay paulit-ulit natin makikita sa Biblia at lagi itong nagdudulot ng kapahamakan. Halimbawa sa Jeremiah 9 verse 8, ang sabi doon, their tongue is a deadly arrow. It speaks deceitfully. With his mouth, it speaks peace to his neighbor, but in his heart, he plans an ambush for him. So sabi dito, the tongue is a deadly arrow. And sabi nga, may nagsabi nga na sa libro ni Hitler na Mein Kampf, sa bawat salita na kanyang binibigkas, 125 na tao ang nawawala. That is, yan yung dila. Ay pinapakita lamang nito yung katotohanan ng Biblia patungkol sa kalagayan ng tao. Yun sabi nga sa Psalm 52 verses 2 to 4, your tongue plots destruction like a sharp razor, you worker of deceit. You love evil more than good, and lying more than speaking what is right. You love all words that devour, O deceitful tongue. So nakita natin na yung dila, bagaman ito ay maliit na bahagi ng ating katawan, nakatago pa nga, hindi ba? Pero ito ay may kapangyarihang kumontrol. Ito ay may kapangyarihang mangwasak. At kung hindi natin ito gagamitin, kung hindi natin ito ipapailalim sa pamamahala ng Panginoong Jesus, ng banal na Espiritu, ay maaari itong magdulot ng kasamaan. So anong sinasabi nito sa atin? Sa bawat salita na binibigkas natin, hindi talaga yung dila ang problema. Ang problema ay yung puso. Dahil sa bawat salita na binibigkas natin, ito ay nagmumula sa puso. Binasa natin kanina sa Matthew 15 na kung ano ang lumalabas sa ating bibig ay ipinapahayag lamang nito kung ano ang laman ng ating puso. Sa verse 19 ng Matthew 15, sabi nun, for out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. So, kung ano yung ating binibigkas, kung ano yung ating sinasabi, yan ay nagmumula sa ating puso. Nakakalungkot na madalas ay hindi natin nakikita ang kapangyarihan ng ating mga salita para sa kasamaan dahil minsan ay nasanay na tayo. Minsan na itatago yung chismis para sa concern sa isang tao. O sabi nating prayer request. Minsan ang kasinungalingan ay natatago na sa white lie and so on. I remember sa former church nung hindi pa ako reform, pag may prayer meeting kami, ay may magre-request ng prayer. Ay, pag-pray natin si ganito. Kaya lang yung request na yon, parang yun na yung buong prayer meeting natin. Dahil yun na lang yung pinag-usapan namin. So, hindi na siya prayer request. Chismis na siya. Ngunit, kung hindi tama, kahit na itago natin ang itago, kung hindi tama ang ating puso sa harap ng Diyos, ito ay lalabas at lalabas sa pamamagitan ng ating mga salita. Well, hindi ko alam kung alam niyo yung isang kwento ni Warren Wiersbe patungkol sa kanyang kaibigang pastor na nagkwento sa kanya patungkol sa babae sa kanilang kongregasyon na matinding gossiper. O sa term natin ngayon ay matinding marites. Isang araw, sabi niya sa kanyang pastor na kinonvict siya ng Panginoon dahil sa kanyang pagchichismis. Ang sabi niya, ang kanyang dila ay dinadala siya sa kapahamakan at napapahamak din ng iba. Kaya tanong ng pastor, anong plano mo para i-address yan? Ang sabi ng babae, gusto kong i-offer ang aking dila sa altar. Dahil maraming beses niya nang sinabi yon at wala namang nakikitang pagbabago yung pastor, ang sabi niya ay walang altar
na magkakasya para sa iyong dila. Well, ganun yung, kung hindi tama yung ating kalagayan o yung kalagayan ng ating puso sa harap ng Diyos, kung masama yung kalagayan ng ating puso, kahit na anong gawin nating pagtatago, ito ay lalabas at lalabas sa ating salita. Marahil itong babaeng ito ay maraming beses na siyang na-convict, na marahil napaaway na rin siya dahil sa kanyang pagdichismis. Pero hindi niya ito mapigilan dahil hindi maayos ang kanyang puso sa harap ng Diyos. That explains na ang puso ay puno ng kasalanan, ay lalabas ito sa dila. Ngunit kung ang puso ay binago ng biyaya ng Diyos, ilalabas din ito sa ating mga salita. Ano-ano yung dapat nating gawin? Kung ikaw ay malayo pa sa biyaya ng Panginoon, ikaw ay magsisi at manampalataya sa Panginoong Hesukristo na siyang nagbabago ng puso ng tao. Huwag mong isipin na kaya mo itong baguhin sa iyong sariling lakas o kapangyarihan. Sabi mo, kaya ko naman pigilan yung dila ko. Kung noon ay palamura ako, kung noon ay kung ano-ano yung sinasabi ko, lumalabas sa aking bibig, ngayon ay napipigilan ko naman. Kung hindi tama ang puso, ito ilalabas at lalabas pa rin kahit anong tago natin sa ating bibig. Ano mang gawin mong plano ng pagbabago, kung ang puso mo ay hindi na bago, hindi mangyayari yung pagbabago. Rhyme po yun, no? Sa ating buhay. Kailangan mo nang maging malinis ang loob upang maging malinis ang hihinga ng iyong bibig. Kaya, ikaw ay manampalataya kay Jesus at magsisi sa iyong mga kasalanan. Para sa ating mananampalataya, ang sabi ni Apostle Paul sa Ephesians 4 verse 29, "Let no corrupting talk out of your mouths, but only such as is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear." Yung context nito ay patungkol dun sa put off and put on. Yung dapat mong tanggalin o supilin at yung dapat mong idagdag para sa iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Well, yung salitang corrupting talk dito ay hindi lamang tumutukoy doon sa profanity or obscene speech. Ito ay tumutukoy sa lahat ng negative speech, lahat ng sinasabi nating hindi maganda. Ibig sabihin nito, walang gossip, pagsasalita ng hindi maganda patungkol sa iba, kahit na ito ay totoo. Ibig sabihin din ito ay wala dapat slander. Nagkasabi ka ng maling impormasyon patungkol sa iba na nakakasira ng kanyang reputasyon. At iba pang mga kasalanan like lying, sarcasm, critical speech, harsh words that will tear down other people. Hindi sinasabi nito na hindi mo na kailangan i-correct yung iyong kapatiran. Hindi ka na magsabi sa kanya, hindi ka na pwedeng magsabi ng correction na kahit alam mong may ginagawa siyang mali, hindi mo na siya pwedeng sabihan ng correction para itama yung kanyang pagkakamali. Hindi po yun ang sinasabi ni James dito. Ang sinasabi niya dito ay kung ikasisira ng reputasyon ng iyong kapatid. If that person will build up or it is that person will tear down. So kaya pag natutukso tayo na magsalita ng hindi maganda patungkol sa iba, itanong natin ang ating mga sarili. Ang sasabihin ko ba, will it tear down someone or will it build them up? Again, hindi sinasabi ni James na hindi pwedeng i-correct yung ibang tao. If that person, lalo na kung brethren mo ay nasa mali, you have to correct him. But you have to tell him face to face. Huwag mo sabihin sa iba. Pag sinabi mo, siya chismis na yun. Sabi nga nung professor ko dati, sa James, sabi niya, kaduwagan kapag hindi mo sinabi sa tao ng harapan yung problema mo sa kanya.
But as those justified in Christ, well, we are called to put sin to death, even in our speech, so that our words serve as instruments of blessing, not destruction. Yung pagiging wala nating kakayanan para supilin ang ating bibig ay nagpapakita ng ating pangangailangan kay Kristo at sa kanyang pagpapabanal sa biyaya sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya, paano natin babaguhin bilang mga pinatawad ng Panginoon ang ating bibig? Tumingin tayo kay Kristo. Siya yung pinakadakilang at maluwalhating halimbawa na maaari nating tularan. Bakit ko nasabi yun? Makikita natin sa 1 Peter chapter 2 verses 21 to 24 ang halimbawa na ito. Ang sabi dito, for to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in His steps. Pansinin natin to, He committed no sin, neither was deceit found in His mouth. When He was reviled, He did not revile in return. When He suffered, He did not threaten, but continued is entrusting Himself to Him who judges justly. He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds, you have been healed. Well, walang sino man ang makakatumbas sa paghihirap na dinanas ng ating Panginoong Jesus. Ngunit walang anumang masama na lumabas sa kanyang bibig. He did not revile. Pwede niya namang sabihin sa mga taong yun na itapon lahat sila sa impyerno, hindi ba? Because He is God. But He did not revile. Walang masama, walang kasalanan na lumabas kailanman sa kanyang mga salita. Ang kanyang mga salita ay naka-align sa kalooban ng Diyos. Ginawa ito ng Panginoon upang baguhin ang ating puso. Upang yung puso natin na makasalanan, na pinanggagalingan ng lahat ng kasamaan ng ating bibig, ay mabago, matransform. At dahil bago ng ating puso, ang sinasabi ng Panginoon, ang lumalabas dapat sa ating mga bibig ay nagpapakita na ng biyaya at pag-ibig. Kaya ang tanong dito ay, muli ay ano ang lumalabas sa ating bibig? Nagpapakita ba ito ng pusong binago ni Kristo? Pangalawang bagay dito, maikli na lamang, kasi 40 minutes na lang yung limit sa atin dito. Sa hapon lang naman. Well, use the tongue with consistency to glorify God. Gamitin natin ang ating dila na may consistency to glorify God. Bakit ito yung puntos? Dito sa verses 8 to 12 ay ipinapakita ni James yung pagiging double-mindedness ng ating dila o ng makasalanang puso ng tao. Ang sabi dito ni James na yung dila ay nagpupuri sa Diyos at the same time sumusumpa laban sa mga nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At dito ay nirefute ni James yung ganitong kaisipan. Ay sabi niya, ito ay hindi dapat umiral sa atin. Dahil sinabi niya na sa 1 verse 8 na inunahan niya na, sabi niya doon, yung tao na double-mindedness, siya ay unstable in all his ways. Sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos to be single-minded in word, in thought, and in deed. Itinawag tayo ng Panginoon na siya ay luwalhatiin natin sa pamamagitan ng ating dila, sa pamamagitan ng ating pakikitungo ng maganda sa ating kapwa. Ang reason na ibinigay dito ni James ay dahil lahat ng tao ay nilikha, lalaki man o babae, ayon sa larawan ng Diyos. Bagaman hindi perpekto yung naipapakita nating naipapakitang kaluwalhatian ng Diyos sa atin, pero ito ay ginagamit ng Diyos para luwalhatiin siya, para maluwalhati ang kanyang dakilang pangalan. Kaya kapag sinisiraan o sinasaktan natin ng iba sa ating pananalita,
yung mabigat na kasalanan dito, ang Diyos mismo ang ating nilalapastangan. Di ba't may kanta na yung banal na aso, santong kapatid? Naalala ko lang. Sabi, ano man ang yung ginagawa sa iyong kapatid, ay yung ginagawa mo na rin. Si Kristo mismo nagsabi, di ba? Na hindi niyo ako dinalaw nung ako'y hubad, nung ako'y nasa kulungan. Dahil ano man yung ginagawa natin sa ating kapwa, dahil sila ay nilikha sa larawan ng Diyos, ginagawa rin natin sa Diyos. Well, ang ganitong inconsistency ng ating dila ay laban sa bagong kalikasang taglay natin kay Kristo. Na siyang patuloy na nagbabago at tumuhubog sa atin ayon sa kanyang wangis. Well, dito sa pagtatapos ng bahaging ito ay pinaalala ni James na ang pananalita ay nagpapakita ng tunay na laman ng ating puso. Ang sabi niya sa verses 11 to 12, ang bukal ay hindi magkapaglalabas ng dalawang uri ng tubig. Diba? Sabi niya mapait at hindi mapait. Ang puno naman ay hindi rin makapamunga ng dalawang uri ng bunga. Tulad ng isang bukal, hindi maaaring lumabas ang parehong matamis at mapait na tubig mula sa iisang pinagmulan. Kung matamis, matamis lang. Kung mapait, mapait lang. Ganun din sa isang puno. Isipin mo na may isang magsasaka ang may puno ng mangga sa kanyang bakuran. Nung tinanim niya yon, diniligan niya, pinalagaan niya, winawalis niya pa yung paligid, nilagyan niya pa ng harang para hindi kainin ng daga yung mga dahon o anumang may insecticide ba tawag doon. Siyang nilagay para hindi masira yung mangga. At nung malaki na yung mangga, paglipas ng isang taon, inaasahan niya na matamis yung bunga ng tanim niyang mangga. Ngunit isipin mo, nung siya ay mag-harvest na, pinuntahan niya yung mangga niya. Yung kalahati ng bunga ay mangga, pero yung kalahati ng bunga ay bayabas. Imposible yun. Hindi maaaring ang mangyari yun. Dahil ang puno ay namumunga ayon sa kanyang uri. Ito yung sinasabi ni James dito. Ganon din ang ating mga dila. Kung ang ating puso ay pag-aari ni Kristo, dapat lumalabas rin dito ay yung bunga ng pagpupuri, pagpapala, at katotohanan. Hindi halong kapaitan at sumpa. Hindi ba ang Panginoon na rin mismo nasabi sa Matthew 7 verse 18, a healthy tree or a good tree cannot bear bad fruit, or even a diseased tree bear good fruit. Hindi pwede yun. Ang bibig ng isang Kristiyano ay hindi dapat maging double-minded, kundi malinaw na patotoo ng bagong buhay kay Kristo. Kung tunay tayong binago, ang ating mga salita dapat bunga na ng isang pusong binago ng biyaya. Ngunit alam natin that we are still sinful. Tayo pa rin ay double-minded pa rin ang ating bibig. Minsan, maayos yung ating sinasabi, nagpupuri tayo sa Diyos, pagpunta natin sa bahay, nagkamali yung anak natin, uminit bigla yung ulo natin at nakapagsalita tayo ng hindi maganda. Sa pag-aasawa, hindi ba? Ayaw kong illustrate si Myra. Sige na nga. Minsan, kaya yata lumabas eh. Minsan, sweet kayo, di ba? Maganda yung mga sinasabi niyo sa isa't isa. Pero kapag may nalaglag kang baso, habang naghuhugas ka, o meron kang hindi nakitang dumi nung binawalisan mo, biglang pangit na yung lalabas sa kanyang bibig at nakakasakit na. Nandito ka sa church, nagwanta ka ng mga hymn, magaganda, pero paglabas mo, may hindi ka nagustuhan, biglang masama na yung iyong sinasabi. That's
how our tongue, that's how sinful our tongue is. Ganun siya kasama. Hindi natin kayang kontrolin. Hindi natin kayang pigilin, asupilin sa ating sariling lakas. Ngunit ang magandang balita dito, sa pamamagitan ni Kristo, napawi na lahat yung sumpa ng ating kasalanan. Sa pakikiisa natin sa Kanya, binago niya ang ating mga puso at yung bukal ng ating pananalita. Ang tunay na pananampalataya na itinuturo ni James dito ay dapat laging may bunga. At isa sa malinaw na bunga ay banal na pananalita. Kung tayo ay pag-aari na ni Kristo, hindi na para sa atin ang ating dila, kundi para sa Diyos na tumubos sa atin. Kaya bilang mga ginawang matuwid ng Panginoong Hesus, kailangan nating mamuhay ng matuwid at magsalita ng matuwid ayon sa Kanyang kalooban at kapangyarihan. Kung dati ay ginagamit natin ang ating dila sa paninira sa kapwa, sa pagmumura, sa kung ano pang bagay na masama, dapat ngayon ay ginagamit na ito, natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayon sa Kanyang banal na kalooban at ayon sa inaasahan niya sa mga tinubos niya sa cross ng Kalbaryo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa paalala ng inyong mga salita patungkol, Panginoon, sa kasamaan ng aming mga dila. Panginoon, left to ourselves, ay hindi po namin kayang supilin, hindi po namin kayang kontrolin ang mga lumalabas sa aming bibig. Pero dahil po sa aming Panginoong Hesus, sa Kanyang binagong puso namin, ay kaya naming supilin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu. Kaya umihiling kami, Panginoon, na ang inyong mga salita ngayong hapon na ito, maging kaninang umaga, ay ma-apply namin sa aming mga buhay sa pamamagitan ng kasapatan ng inyong biyaya sa amin. Nawa, Panginoon, ay ito ay baunin namin sa buong linggo, at ito ay patuloy na magbago ng aming mga puso hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo. Maluwalhati kayo, Panginoon, sa amin, maging sa inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.